Yan ang number one in China, no? Because everybody wants to have an affordable product, di ba? Gusto natin mura. Hindi natin alam na yung itatagal, yung quality, no? Okay, so going back to our topic, no? Ang topic natin, guys, ay signal flow graph. Ang transfer function, ano ba yung transfer function? Sa gain, ano ba? Efficiency. When we talk about efficiency, always, ano yun? It is relating yung outcome or output doon sa ipinasok o ginamit mo as a input. So lahat ng system ay may output tsaka input. Okay? And then, napag-aralan na natin na yung transfer function pala ay we can represent transfer function using what? Block diagram. And then, di ba? Signal flow graph. Na-discuss ko na ito, di ba? Yung signal flow graph, yung mga basic. I-review lang natin. Tapos pupunta na tayo dun sa transfer function using what? Yung mathematical equation which is represented by D. Ano ba yung D? Differential equation. So, we're gonna use what? Laplace. No? Tsaka, later on, pag ni-reverse natin, no? Okay? So, itong Laplace, saan pa galing yung Laplace transform? Saan galing yung Laplace? Ano ang gamit ng Laplace? Fourth year Mechanical Engineering PUP, no? I've heard na magaling yung PUP. Fourth year daw eh. Ano sabi nyo? 4-4, sir. Oh, 4-4. Sana hindi fake news, ha? Magaling daw, no? Para saan yung Laplace? At saan ang galing? Masugahan. So yung Laplace transformations po ay ginagamit po para may convert natin yung mga differential equations from time domain of frequency domain. Okay, very good. Palakpakan niyo, sir. Palakpakan. Sa yung mathematics, maraming method, di ba? Sa differential equation, which is the highest form of math, di ba? Sa calculus, ma-appreciate mo lang siya kung papasimplihin. Isa sa mga paraan para mapasimple ay Laplace transform para maging algebra na lang. Naintindihan ba? May baka gagraduate ng PUP, hindi ko alam. Ano ba yung Laplace na yan? Hindi ko alam. Nangopel lang sa katabi ko para pumasa, di ba? So, at least alam natin na ginagamit yon para i-simplify ang differential equation. Okay? At yun ang ginagamit sa control system engineering. So, ano ibig sabihin nun? Kung hindi ka well-versed, kung hindi mo alam yung calculus, yung Laplace, yung differential equation, ano mangyari sa'yo dito? Diba? Because those are the tools. Diba? Dapat may mga equip ka ng mga tools. Parang karpintero. May karpintero ba na walang martilyo o lagare? Diba? So, ganun lang yun. Okay? So, as an engineer, whether we like it or not, yung ating nagagamit na mga tools ay more on what? Mathematics, di ba? Kasi siyempre, analysis, decision making, and so on and so on. Okay? Saan galing si Laplace? Tao to, di ba? Makakala nyo, kung saan galing to. Ha? Laplace transform or method is attributed to a French mathematician. Anong pangalan? Pierre Simon Laplace. Pierre Simon o Simon Laplace. Siyempre, French yan. Okay? So you have to know how to pronounce the word in their original, no? Original mother tongue, no? Country, no? So, Pierre, no? Ano ba sa English yung Pierre? Mister, di ba? Tagalog o Spanish? Pedro. Alam niyo Pedro kasi mga sapongero, di ba?
manok na San Pedro. Okay? Okay ba tayo? Maliwanag? So we have discussed block diagram, SFG, re-repeating natin. Papunta tayo sa Laplace, sa differential equation. Okay? So lahat ng mga may assignment, o yung mga gumagawa pa ng assignment. No? Ito yun. Discuss natin. All eyes here. Ito ay hindi simpleng example, no? Kasi nakakalito dahil may mga connection, may mga junction na pinagsama sa amin. No? I think the first question is, ano ba ang unang mong gagalawin dito? Ano ang unang gagalawin? Sa palagay mo lang. Tandaan, normally sa experience na sa mga libro, kadalasan nila ginagawa yung bandang kanan, diba? Papunta. Pero seldom lang yung mga kaliwa kasi nagiging complicated. Pag dito ka nag-start, medyo complicated. So, pag tinignan mo to, intuitively, may gusto kang gawin. Ano yun? Siyempre, parang nagigigil ka na i-reduce, no? Ang gusto mong gawin ay i-multiply mo yung G2 tsaka G3. Pero ang tanong, pwede ba na i-multiply agad-agad ngayon? Hindi. Bakit? Meron ko na sir eh. May point na may junction. So, hindi mo siya pwedeng galawin. Ano ang pwedeng gawin? Para ma-achieve mo, ma-attain mo yung gusto mo na multiply ko. Kasi because they are in series eh. Kasi hindi mo lang basta ma-multiply. So, ang pwede natin gawin ay ilipat ito saan? Dito o dito? Nga pala, yung paglilipat, isa lang ha. Pero yung mga sa inyo, yung mga agad dito eh. Dalawa agad eh. So, hindi gano'n na. Eto, pwede nyo ilipat lang dito isa. Hindi ko dito, agad din ka para ng mga really sa shoulder. Tapos, rearranging. Hindi nire-rearrange yung mga feedback. Ito ay feedback. No? Hindi mo pwedeng rearrange yung feedback. Hindi. Ang nire-rearrange lang ay parallel. Ulitin ko ha, kasi sa exam, pasensyahan tayo, no? Because engineering is an exact science. Well, huwag kayong mag-rearrange ng rearranging this. Pinagpalit ko po, sir. Basta-basta magpapalit ng gano'n dahil yan ay naka-feedback. Naintindihan ba? Kasi pag pinagpalit mo yan, hindi na nagtulungan na, no? Natamaan na ito. Ang tanong, saan na pwedeng ilipat to? Dito o dito? Are you gonna transfer this behind the block or ahead of the block? Ahead, sir. Sa paglipat ng mga pick-up point, dapat iintindihin nyo kung bakit nyo ginawa. Tama? Bakit yun ang naging desisyon mo? Parang sino ba yung nagbibilyar dito? Nagpupul. Ako hindi naman ako nagbibilyar eh. Pero, nagbibilyar ako pero laro-laro lang, no? Ano bang ginagawa ni Efren Batares? Pag tumira ka, hindi lang basta tira yon. Anong inisip mo yung mga susunod? Diba? So, bakit mo ginawa yon? Meron kang purpose. Piniprepare mo yun sa mga susunod. Hindi ka lang basta mag-inuman at tapos lalo kang naguluhan. Imagine, pag nilipat ko ito sa bandang kanan, ano bang sense nun? Di ba? Pag nilipat ko ito sa bandang kanan, pwede rin naman, kaya lang mapalalong mag-ibig. Ba? Kasi galing pa sa rito eh. Ang dami niyang dinaan. No? So, I would suggest, napofocus ba ito, sir? I would suggest na ilipat kaya natin ito saan? Sa likod. Pwede ba? Pakita natin. So, we decided na ilipat yung pick-off point from this papunta sa likod niya. Pag nilipat mo dyan, ano mangyayari? Kasi ito ay may H1. So, ano mangyayari?
Maglalagay ka ng ano? Reciprocal ba o just a plain na parallel? Ha? Hindi, ito. Dito lang. Hindi, ang reciprocal, pag nilipat mo ito doon, no? Magwa 1 over G3 ka. Ito na kasi nasakop eh. Ito naman, no? We just have to put parallel, which is, ano ba nasakop niya? Bakit natin ginawa yan? Para mamultiply natin ito. Kaya ito, sa series sila, hanggang pwedeng gawin dito. Okay? So, let us do that. I think nagawa ko na yun. Kung nakakagawin. Pala, ito yung answer ha. Pero pinalitan siya ng signal flow. Papaliwanag natin mamaya para so tingnan niyo yung ginawa ko dito class, para hindi naman magulo sa mata, no? Para hindi magulo sa mata, lilipat ko muna itong H1 sa taas. Parang ganyan, no? Kasi ganyan yung signal flow graph mamaya, no? Nakuha ba ito? Ito. Diba? Ang ginawa natin, ang ginawa natin, yung point na ito sa nililipat, behind G2. So when we transfer this point behind G2, we are obliged to put what? G2. So, let us see kung yun ang ating makita ba? Ilipat natin ang pick of point. Papunta doon. Diba? Diba? So, ito yun. Nang nilipat natin, malaya na tayo na gawin yung dito sa ano. What is the relation of G2 and G3? Series. So pag series, Multiply lang. Ano naman ang relasyon ng dalawa sa G4? Parallel. Parallel kasi naka-forward. Diba? Naka-forward. Hindi yan feedback ha. The feedback is yung bumabalik. Hindi naman ito bumabalik, iba forward. Okay ba? So series, we have to multiply. Then ito ay add parallel. Yes sir. Clarification lang kasi sa unang kong graph, di ba po si H1 is nasa after pa po siya ni G2. Tapos nung nilipat po siya, napunta na din po siya sa harap din ni G2. Hindi po ba ma-affect na siya? Ito, isa? Actually, pwede naman dito yan. Tingnan ko lang, i-arrange ko. So hindi po sila magkakaan? Ay, wala naman problema. Parang ito, di ba? Parang ito yung tanong mo. Sir, ito ba? Pareho lang yun. Di ba, kahit ganito mo yan, or mula dito, ganito, pareho lang yung function. Okay? Makikita niyo sa signal flow graph. So, are we ready to have this? I-manipulate na natin ito. Bigyan niyo ako nito. Ano gagawin natin dito? Ano ang isang block na nabuo? Akin na kayo attendance. Parang makatawag-tawag tayo. Asan attendance? Be sure na nakalista lahat ha. Baka yung 10% nyo mawala. Baka yan ang ikapasan nyo. Diba? 65 plus 10, 75. O 75 3, mataas. Diba? Huwag nyong maliitin yung 75. Napakahirap kunin yan. Diba? Yes, sir. Kasi pag nagpapakuis, ang nakukuha 30, 40. Oh, layo pa sa 75 yun eh. Diba? So, please, no? Huwag nyong maliitin yung mga... Okay na nga, Tandas? Pakibigay na lang to. Anong isang bloke nito? Yes, sir. G2 plus G4. G2 times G3, diba? Plus G4. So, isang bloke yun. Ito ba, expect natin isang bloke ito? H1. Oo, pwede, sir. Tingnan natin, ha? So, sinabi ni Sir, hindi nga pala. Substitution. Tama ba?
G3, tapos naka-parallel. Okay? Ngayon, may iba't ibang paraan para i-simplify. Tignan mo to. Pwede ba natin ilipat to doon? Pwede naman. Kaya lang, mas komplikado. Diba? So, ayaw natin ng komplikado. Pakita ko lang sa inyo para natin sa mga. Pag gumagawa kayo ng mga simplification, yung visual na yung kabisado nyo, no? Saan ba yun? Ililipat natin yung peak of point. Ililipat natin yung peak of point sa kabila ng ililipat natin yung take-off point sa kabila ng ito, tama? Ayan, sa aming jump shot. Tingnan to, class. Pag nilipat na dito, parang mas gugulo ang buhay natin. Nako ba? Dumami lalo eh. Baka magkandang ito. Ito, dumami na eh. Pinapasimple na eh. Mas naging komplikado. So, kung ako, at hindi na lang yung ginawa ko, I'd rather, etong series na to, ilipat ko dito sa dulo. Once nilipat natin ito, class, dahil ito yung natamaan, ito yung na-circumvent niya, nag-pass over siya doon, anong mangyari? We have to multiply in series, pero Reciprocal. Nakuha niyo ba yung point ko? Sir. Kung magaling na tayo, wala tayong ginagawa, kundi mag-block diagram, siguro, masarap ito, no? Kasi yun ang hobby ko, no? Kaso, hindi naman tayo pare-pareho expert dito, no? Ito, 8 taon ko nang tinuturo ito sa abroad, eh. Pero siyempre, kailangan mo reviewin para maipaliwanag mo sa klase, diba? So, we'll not go to the method na masyadong komplikado. Okay? So, ulitin ko, nakikidihan ba? What we're gonna do, what we ought to do, what we should do is to transfer this saan? Ahead. Ito pare-pareho na, makasabi ko, sir. No? Kahit dito yan, dito, isa lang yan. No? Yan lang, wala namang ibang concern. Pag nilipat ko ito, ito pala, ay pupunta doon. Ano mangyari? Hindi natin lagay. So, meron po tayong H1, G2. So, yung nandito, ililipat natin. Mawawala yan. Pupunta dito sa dulo. Pero, para makuha ko yung equivalent niya, so, i-retain natin to G1, G2, plus G4. Dito, 1 over. Diba? Isang block lang. 1 over what? Yung sinagasaan niya. Tama? Ano ba yan? Ato, G2, G3 plus. Bakit natin ginawa kaya yan? Bakit natin ginawa? Para pakialaman na natin itong feedback loop at mawala na to. Tama? Kasi ito, lumipat na dun. Naintindihan ba? O, pag ito na lang, naka-series dito, ano gagawin? Multiply. Tapos ito, naka-feedback. No? So, malapit na tayo dun sa goal natin. Naintindihan ba? So, ang ginawa natin, class, makinig ha, ilipat natin dito. Or ito rin sa baba, pinasimple ko lang. Nung nilipat natin, we have to multiply reciprocal. And then we're able to isolate this. Ano ang forma niya? Feedback. Paano i-clear ang feedback? Volunteer. O sige nga, volunteer na lang para hindi na ako magtatawag. Ha? Yung may alam, sumagot na. Feedback. Kesa naman mapahiya pa. G over G. Ano? Sir. Ano yung feedback nito? Para maalis mo to, para maalis mo. Iikisun mo.
So, dinidiscuss ko yung step by step, no? Kasi yung mga iba sa inyo, parang tayo, sino sa inyo masyado, wala, ikaw kung nakabalahan, no? Jowa o magiging, so wala, no? So, hindi alam yung assignment, okay na lang. Diba? Yes, papatakan tayo, kasi kasi naman yung ako. Walang problema sa akin ng kopya, basta naiintindihan. Paano mo intindihan? Papasok ka dito, doon ka palang kopya. Oh. So, hindi mo alam yung nangyayari, no? Kaya pinapaliwanag natin, no? Pero as we go on, ibilis na tayo, no? Kasi gabi ko lang tayo yan. O pang-tatlo pa lang tayo, no? Kasi ayaw ko magmadali, tapos wala kayong naintindihan, no? Kaya inisa-isa ko muna. Sabi yan? Hindi na. Palapakan natin, sir. Palapakan natin. Pinalakpakan natin, di ba natin alam kung tama, pero okay na lang yan. No? At least appreciation. How do we clear the feedback? Siyempre na yung formula. Diba? Ano yun? Forward. Diba? G. Over. Laging 1. Titingnan mo yung sign ng pagbalik niya. At yung kabaliktaran. Diba? So plus yan. Tama naman yan next, diba? Tapos, forward times the loop. Yung bumalik. Forward, G times H. So, ilalagay mo yung forward. Ano yung forward? Ilagay na natin yung forward, ha? Saan yung forward? G2, G3. So, papapayin mo lang rito, diba? G2, G3 plus. Kung kinopya mo to, multiply mo ng feedback. Yung H, hindi yung H. So, isang block yan. Anong nangyari? Nawala na to. Na-eliminate mo na to. Okay? Huwag mo kakalimutan, ha, kasi mamaya, reduce ka ng reduce, hindi mo inaalis yung scamming lang. Kasi dahil trabaho mo. Diba? Nawala na. Kita niyo ba? Nawala? So, nung nawala na yan, naka-series na siya rito. Ano gagawin natin? Hindi mo multiply na natin. In this case, magiging distributive. Bakit? Because ito ay naka-separate by plus sign. O, i-multiply natin. Ano yun? So, G1 times G2 So, tapos yung ano na, yung baba niya, ano yung baba? 1, ito to. 1 minus 2 plus 4. Nag-ibig ko ba? Okay ba yan? So, pinultiply lang natin. Okay? What are we gonna do dito sa taas? I think pwede na natin i-multiply ito, tapos ilagay natin sa numerator. Okay ba yan? Ngayon, anong relation ito dito? Pwede mo rin ibabayan. Anong relation nila? Bumalik. Pwede siyempre pag feedback, Unity yan. ganun pa rin yung gagawin natin, no? G, kung plus, kung minus, normally minus yung bumabalik. Diba? So yun ang tatandaan, pinaka okay ba? Naintindihan ba? So eto, multiply natin, tapos feedback. Ang matitira na lang, ano? Nasa baba, anong tawag doon? Pag bumabalik ang signal pero wala siyang mga bloke o value, unity, which is 1. Tignan natin. Unity. Yan. No? So nagmano-mano na ako, nahirapan na ako mag-ano. Ginamit ko na yung ano, yung Wacom na ano, yung digital pad. So ito yun. Yan, no? So they are in feedback form. So all we have to do. Nga pala, ang gagawin natin, ang lagi mong titignan yung forward, ha? Dapat lagi yung naka-align dito, no? Para makita mo kung ano yung forward. Baka pag na ano yun, magkagulo, no? So eto ang gagawin natin, G over 1 plus 2. 1 magiging minus, tama? GH, GH.
sundan. Nasaan ang G? Eto. Tapos, 1, bakit naging minus? Siyempre yung reverse nito. Okay? Tapos, G times H. Ito yung H ha, buo. Baka sabihin niyo, sir, H ang gusto ko. Ito yung gusto ko. Pag nakita mo to, ano ang nasa isip mo na pang-clear? When I say clear, clear up, ang intention mo lagi, maalis yung denominator doon sa numerator. Kasi mixed fraction na ito eh. Tignan nyo. Numerator, denominator, numerator, denominator. Pero kaya nga nilakihan ko ito, parang may bar. No? These are major bar. We don't want na may maraming mga ganyan-ganyan. No? Ayaw natin yan. Kasi sinisimplify. And that gives us the clue. No? Nagbibigay sa atin yun ng susi para sa pag-clear. So, ibig sabihin, anong i-multiply ko sa dalawa para mawala to? Hindi ito. Tama? Naintindihan ba? Guys, no? Pag minultiply ko to, kung buong numerator, pag minultiply ko ng 1 minus h2, 1 is g2, g3 plus g4, ano mangyayari dito? Cancel. Pero it would be unfair or imbalance kung hindi mo gagawin yon sa baba. Mag-violate ka ng mathematical rule kasi minultiply mo, no, parang ito ay scale, no? Scalar kasi ito, no? Minultiply mo ito hindi. Ano yun, diba? So, ibig sabihin, class, kung nag-multiply ka dito, yun din ang i-multiply mo dito. Tama? Ano mangyayari pag minultiply ko to dito? Eto. Pareho. 1 minus 2 minus 2. Pag eto, minultiply ko dito, cancel. Pero eto, hindi ko na i-multiply kasi hindi naman siya naka-plus, no? So, anong tawag ito? Commutative na to, di ba? AB, BA, no? Okay? Tingnan natin kung gano'n natin yan. Good afternoon. Morning. Mag-ano ka sa attendance, ha? Baka nag-start na kami, hindi ka na namin nahintay. Mag-ano ka na sa attendance. Habol ka na lang. O ganito. Ano ang pinang-multiply natin? 1 minus h2, g2, g3, plus b4. Ito yun. So, nung minultiply natin dito, class, 1 is in the numerator and the other is in the denominator. So, what's gonna happen is, maka-cancel out. O, tandaan, pag na-cancel out, ibig ba sabihin nun, 0? Hindi, no? Sinabi nga, mawawala na to. Pag sinabi sa atin, nagkakaintindihan tayo na pag mawawala na yon, ibig sabihin na ang value ay 1, hindi 0. Eh pag 0 yan, ma-error tayo. Di ba? 0, lahat yan. Nagkita ba? So, ang mangyari kasi, when you multiply this with this, naging divide, di ba? This, divided by the same expression, will yield to 1. Eh, di ba, anything na minultiply sa 1 ay itself. Di ba? Kasi, di ba, times 1 eh. Yun din yun. Nako ba? Are we clear? Are we on the same page? Di ba? Sa mga humahabol pa lang o ngayon pa lang ginagawa yung assignment. Wala? Same thing. Ito ko lang nilagay kasi wala nang space dito. No? Same thing, ito po, sa baba, i-multiply ko rin. At pag minultiply ko, magiging distributive. Ano yung distributive? Kasi sila ay separated by either plus or minus. So, what I'm gonna do is, pag minultiply ko na dito, it will yield to itself. Diba? Sarili niya. Pero ito, pag minultiply ko doon, diba? Tignan mo, may denominator na katulad nito. Ano mangyari? Cancel out, o ibig sabihin 1 na lang. Kasi this one divided by this one, no? Pareho.
Pag tinignan nyo to, pwede bang may makancel dito? Pwede. Kasi ito, di ba, multiplication yan, nakagano. Ito rin, di ba? So this term can be cancelled out because they are the same, and when you divide the same variable or same number, 1 na lang yun. So ito, magiging 1. Anong natira? This 1 minus h to g, 1 into g to d plus g4. G1, ano ba? h1 g2 or g1 g2. Ano ang problema? Okay? Okay ba yan? So, etong numerator, ito sa taas. Baka malito kayo, no? Sa dami ng mga... So, ito yung natira sa numerator, original. Guys, nakikita ba? O, sa baba ay ito. Tapos D1, H1, B2. No? Ito. Okay ba tayo dito? Nakukuha ba? Okay. Kuhanin nyo kasi kung nag-exam tayo, di ba? Ito, tagal natin ginagawa. Gusto nyo bang mag-quiz na next week? Ha? Or tapusin mo natin itong mga Laplace? Tapusin mo na yung Laplace. Tapusin mo na Laplace. Yung mga quiz para tapos tayo. Kasi si Care. Oh, all eyes here. Noong kinasal out na natin yung mga dapat makancel, ito nangyari. So what do we intend to do here? Dapat multiply natin by distributive, no? Kasi separated by plus, no? So if I'm gonna multiply this with this, magiging G1, ito naman G1, diba? Sa baba, tingin sa baba. 1 minus H2 D2 D3, diba? Bakit? Ito yun. Diba? Tapos H2 times D4, tapos D1. Okay? Ang tanong, tapos na ba yan? Ito na ba yung final? Parang hindi pa. Bakit? Alam niyo, nung gabi na yun, parang nasira yung ulo ko. Kala ko, bakit ba yung answer? Wala mayroong guhit pa, no? So, unity, ba? May lagi babasa. So, may guhit. So, na-solve natin, ay ito pa lang. When we solve this, natanggal to. Ay, meron pang ising. Unity feedback. Okay? So, that's the last part ng gagawin natin. Okay, no? So, eto, itong pinamento na lang. Nasaan yung forward path? Nasaan yung G? Ito, itong buo. Tapos, 1. May minus to. G plus. Times the forward. Okay, ano naman yung forward? Times H. Eh, nagkataon yung H ay 1 kasi unity nga. So, ito yun. No? Diba? So, pag ginanipulate mo yan, darating ka doon sa tinatawag na final answer, which is this, no? G1, G2, G3, plus G1, G4, 1 plus G1, G2, G3, minus G1, G2, H1, minus G2, G3, H2, minus G4, H2, plus G1, G4. Diba? Haba. Okay? May tanong? Magtanong na. No? Hintay yung syllabus. No? Pag midterm, pag final, pag graduation. Di ba? Kasi may school calendar. Hindi pwede, sir, hindi ko pa naintindihan. Eh, bahala ka dyan. Pumunta ka na sa ibang course, di ba? Kasi pag hindi mo makuha, baka pinapahirapan mo yung sarili mo, punta ka sa cosmetology. Di ba? O sa ibang course. Okay? Hindi kayo hintayin ng, ng system. Maliwanag? Either lumipat kayo o sige, take ulit, di ba? Kaya nga may bumabagsak, take ulit, no? Yung mga 3 o 4, master na yun, di ba? Ganun ang nangyayari, no? Sa mga mahihirap na subject, pero mo pa. Ngayon, doon na po tayo sa ating subject. Paano mo, same thing, ha?
papaano mo sasolve ito sa method na signal flow graph. At yun ang assignment nyo. Di ba? Okay? Ano ba ang signal flow graph? Pareho lang siya ng block diagram except now when you're trying to deal with a complicated system, gagamit ka na ng formula. Ano ang formula na ginagamit sa signal flow graph? Anong tawag? Mason. No? Okay ba yan? No? O yung mga hindi alam kung sino yung Mason, no? Pasensyahan na lang kasi hindi natin alam, baka patay na yan eh, pero ginugulo pa tayo, di ba? Parang si Newton, si Laplace, di ba? Kasi magtatalino sila eh, no? Pag matalino ka, nag-contribute ka. Yung ginawa mo, yun ang gagamitin ng mundo, di ba? Kahit patay ka na, ginagamit, no? Eh pag wala kang ambag, matay ka, engineer, makakaalala lang sa iyo yung nanay mo, saka yung kapitbahay nyo, saka yung kaaway, no? Ay, salamat, nagtigop na itong ano. Okay? So, if you want to be remembered sa mundo, do something different, no? Yun lang yun. No? Sulat ka ng libro, o gawa ka ng formula, no? Or ano. Okay? Ang tanong kasi ngayon, no? Sa pag-aaral, ganito lang, no? Ano bang sense nitong Mason's rule? Ano ang masasabi mo sa Mason's rule? Ilang component ang Mason's rule? Ilan? Siyempre, transfer function pa rin tayo, di ba? Tama? Signal flow graph eh. Papaano daw mag-solve ng complicated system using Mason's rule? So, ano yung mga component ng Mason's rule, no? Kung binasa mo yung Mason's rule, dami-dami, no? Kaya lang intindihin mo talaga, no? So, let me show you this, no? Meron kasing gumagamit ng ganito, di ba? Yung unang formula natin, PK delta K. The others are using P, no? Tsaka delta. Yung K na yan, ano yung K pala na to? Yung forward path. So kung dalawa, P1 plus P2 delta. The others are using G. G delta naman. Naintindihan mo yung sinusunod ko? Okay lang, sir. Nasusundan ba? Kita, sir. Ang point ko, tinan mo, whether G, whether P, whether T, isa lang ibig sabihin yan. Ano yun? Forward gain, forward path. Okay. So pag dalawa, yung dalawa gamitin mo. Pag isa, there are cases wherein more than 2, more than 3, di ba? Dapat alam mo lang magbasa ng kung ano yung forward. Nakuha ba natin to? Guys, nakuha ba? So, sabi dito, gamitin natin yung kay normalize mo na, para hindi tayo malito. Summation daw ng kung ilan yung forward path, tapos yung forward path, di ba? Summation kung ilan, 1, 2, 3, distribute mo lang. Okay. So, etong T na yun, ito, yung T, yung P, yung G, those are forward path. As long as you know how to identify yung forward path, you are in good condition, no good path. Ngayon, ano yung sa baba? Ano ba ang mauunang dapat alamin? Delta o delta sub K? Delta, no? So malabo na malaman yung delta K kasi hindi mo alam ito, no? O dito tayo, no? So ilan ang component na major? Forward path, delta, tsaka delta K. Ilan? Tatlo. So everybody understood kung ano yung T or yung P o yung G. Forward path. Mali ba na kayo?
Now, ano ang ating kailangan malaman? Delta. Nasaan yun? Numerator. Ay, hindi natin ito. Yung delta daw class ay 1 minus ano? Lahat ng loop gains yung bumabalik. Tingnan nyo dito. Ilan ba yung bumabalik dito? Yung wala, yung bila na bumabalik. Ala, bakit nag-lubya? Naka-transition. Sige, isi na lang natin. Ay, ulitin ko ang tanong, ilan ang loop gain o yung bumabalik? Ilan? 5, lahat ba? 5? Kayo ba hinahanap? Who said 5? Yan ba? Papakita mo nga. Ito po dyan. Wala pa ka na, sir. Papakita niya yung mga loop gain. So by definition kasi, pag sinabing loop gain, even if meron feedback. So, meron tayong forward loop muna ng dalawa, yung itong G1, G2, G3, tsaka G1, G4. Kaya yung loop gain, ang loops natin is itong si H1, si H2, tsaka itong pabalik. So, G1, G2, G3, tapos pabalik ka ng H2, 1 na yun, tapos... Isulat, sir. Isulat mo yan ito para... Bago sa kanila. So, isulat niya para may... Pakifocus mo, sir. So, yung unang natin, number 1 is G1, G1, G2, G3. Look pa, look. Look yung bumabalik. Saan niya? So yung una is G1, G2, H1. Pangalawa, G1, G2, G3, H2. Sir. Tapos, Pero kayo para next week, sir. Patungan, sir. Para G1, G2, Oo nga. No? G3. Kasi yun hindi naman yung isa nating feedback, kaya hindi na natin siya necessarily ilalagay, kaya G1, G2, G3 na lang siya. Tapos, pang-apat is G1, G4, kasi tumaas na siya dito sa G4. Tapos, babalik natin siya sa H2. Ano sabi mo? G1? G1, G4 po. Kasi isa po forward pa. Tapos, babalik po siya ng H2. H2 muna. Ano sir? G1, G4, Tapos H2 po. bakit ganun sa G1? Baka ano, negative G1, G4 sa sa'yo. Tama naman. Dito, ano lang, G4, H2. Kasi yun lang nasama. Negative. Pag nag-G1 ka, G1, G4, diba? Ito na, G1, G4. So, ito rin yun, diba? G1 lang. Negative G1, G4. Ako ba yun? So, titingnan nyo ha, baka kopya lang ko ng kopya sa mga kopya kayo ng kopya sa mga katabi nyo, hindi nyo naintindihan yung nangyayari. Pag nag-quiz tayo, pre, kanya-kanya, oh. Tapos yung last two, sir. Oh, bakit may last pa? Yung panglima po, sir, G1, G4, tsaka yung negative po, sir. So, naging negative G1, G4 po siya based sa Oh, may tanong? Tanong na kayo. Tama ba yung ginagawa ni Sir?
Oh, hindi negative yan. Ano? Ano ba yun? Uy, doon na yan, tawa-tawa lang, boss. Doon na yan, tawa-tawa lang. G4 na nasa inyo. Parang siguro yun. Kaya. Tapos, Alam naman yan, G4, 1. Oh, tanong na, yung mga nalilito. Magtanong. Kasi pag nag-exam tayo, wala nang tanungan. Nagawa ba ako na? Oh, anybody? May doubt? Okay na? Siguraduhin niyo yung sarili niyo, ha? Tingnan natin yung libro. Sabi sa libro, there are 2 forward paths. May dalawa ba? Ano yun? Sabi, yung P, di ba? Ginagamit natin yung P as forward. No? Depende sa libro. Ang sabi, ang isang forward path ay ano? Nakita niyo ba ito? G1, G2, G3, no? G1, G3, forward. Tignan mo dito. G1, G2, G3, and forward. Okay? Ano pa ang isang forward path? Galing ka dito, G1, G4. Tignan mo sa signal flow graph. G1, G4. Okay ba? Klaro? Clear? O, doon tayo sa ginawa ni Sir. Ilan daw ang loop gain o yung bumabalik? Ang term dito na shown sa outside ay B11, B21, B31, B41, B51. Unahin natin. G1, G2, H1. Saan yun? G1, G2, bumalik ko. Sa block diagram, G1, G2, ito. Nakita nyo ba? Kaya nilagay ko sa taas para mag-conform lang dito. Tama? Yes, ma'am. Papalaki? Anong papalakihan natin? Hindi nga, anong gusto mong concern? Ito, block diagram, ito. Kasi naka-ano siya, naka-animate, kaya gumagalaw. Sila yan. Nagkalito ko na. Transition ba yun? Okay. Sana hindi gumalaw, ha? Ayun. Galaw. Ito na lang. Pinalaki mo naman eh. Pero isa-isa natin. Ito na lang. Yung tanong ni ma'am, ito rin yun, no? So the first thing that we're gonna do is what? Identify the forward path. And we have 2 forward paths. Klaro na dito? D1, D2, D3. Ma'am, okay na ba dito? Malaki na? Kaya na? Tingnan? O gusto mo bang i-zoom natin? Okay. So ito na yan, no? After natin na ma-identify yung forward, anong gagawin? Identify yung feedback. Tingnan natin yung mga feedback, no? Ito na yun, pinapalaki ni ma'am. Medyo isolate ko na. So G1, G2, H1, G2, G3, H2, G1, G2, G3, G4, H2, saka G1, G4, no? Saan yung mga yun? Ito. Diba? Tingnan natin yung okay na tayo dito sa forward, sa feedback tayo. Alin yung mga nag-feedback? Ito, tingnan nyo. G1, G2, bumalik. H1. Okay ba tayo dito? Next, G2. 1. G2, G3, H2. Saan yun? G2, G3, H2. Basta yung nasasakot niya. Okay, mag-feedback ng
ba? Punta siya doon. Okay ba tayo ka? Ang tanong? Okay na? Oo, sir. Next, G1, G2, G3. Negative. Saan yun? G1, G2, G3. Saan yung bumalik? Diba? So, etong buong to, eto rin yan, ha? Parang lang. Hindi mo pwedeng kuhanin to. Diba? Kasi G1 eh. Ito, ang G2. So, eto, ang nasakot niya ay ito. Diba? Eh, negative times 1. Diba 1 to unity? Kaya negative. Diba ba? Next. 4-1. G4. Diba? Ito G4. Okay? Diba na ba? Last. G1, G4. Negative. Saan yun? G1, G4. Saan naman dito? Negative. Okay na tayo? Nakikita ba? After na malaman mo ang forward tsaka yung mga loop or feedback loop, anong susunod na gagawin? Aalamin mo yung delta. No? Kaya nilagay ko din yung definition, guys, ng delta. No? Because delta is one of the most sa mga komplikadong expression, no? Pero pag na-master mo yung delta, madali na lang kasi pag tumama daw siya, saan? Ang ilalagay mo lang ay non-touching. Pag nag-touch siya, delete, di ba? Erase. So, dapat naintindihan mo lang, no? Okay, tingnan natin. Delta is 1 minus, lagay mo muna yung mga feedback loop gains. Ilan yung loop gains? So, lagay mo yan, no? 1, 2, 3, 4. But remember, mayroong minus. So, if that is preceded by minus, kailangan mo siyang i-close sa parenthesis. Kasi magbabago yung sign niya. Okay? So, eto, sino nyo? Minus G1, G2 is 1. Saan yun? Tama? Minus, positive ba ito? Minus P2, 1. G2, G3, H2. Minus dapat. Saan yun? Okay? Nakuha ba? Tapos, minus, eto, minus. So, G1, G2, G3. Saan yun? Okay? Tapos minus, ano pa? G4, H2. So, minus G4, H2. Negative. Ito. Nasusundan? Last, minus. Minus dito eh. Minus is positive. G1. Okay ba? Punta tayo din sa pangalawang expression. Non-touching loop gains taken 2 at a time. Ano ba yung taken 2 at a time? Na hindi alin dito, makinig, alin dito yung kukunin mo na dalawa at any given time, dalawa, pero hindi sila nagtatouch. O, tingnan natin. So, halimbawa, etong G1, G2, H1, isa yun. Tapos, ano pa? G2, G3, H2. Nagtouch sila sa G2 eh. Jadi, wala na yun. Diba? O pa tayo ng iba. Ano ba? G1, G2, H1, ano ba?